O ito, para ito sa mga nagpapanik, di makatulog, nadidismaya, nalulungkot dahil masyadong negatibo ang pagtanggap. Sabi po nitong bagong ombudsman, si Attorney Boying Rimulya, dating Justice Secretary, impartiality, transparency. Yan daw ang kanyang papairalin bilang bagong ombudsman. So malayo ito doon sa sinasabi ng mga Duterte followers na wala silang pag-asa kapag si Boying Rimulya ang naging ombudsman. Pero wala namang silang nagawa dahil ini-appoint ng appointing authority si Pangulong Marcos, si Ombudsman Rimulya. Pero sinabi na nga yung impartiality at transparency, iyan po yung pwedeng nating panghawakan. O ibig sabihin, ebidensya ang pagbabasihan, walang kakampihan, walang pipersonalin, magiging open at mga isyong totoo lang ang tatalakayin at uunahin at gagawin ng ombudsman. Magiging neutral bilang independent. Hindi pwedeng mahaluan ng politika at iba pa. Ganun pa man, alam ko kahit na anong paliwanag ni Ombudsman Rimulya ay talagang sa mga Duterte supporters o ayaw sa kanya, ay talagang hindi ko tatanggapin niya. Pero ang maganda naman dito kay Rimulya, dahil ito'y may tapang, dahil alam naman natin, pasintabi na, iba talaga ang tapang ng mga Kabiteño. Di ba? Mga taga Cavite, kumusta po kayo? Hindi lang dito sa Cavite, kundi mga Pilipinong nasa buong mundo na mga Kabiteño. Matatapang at may prinsipyo ang mga Kabiteño. Mabuhay po kayo. Ay paninindigan niya kung ano ang mandato at ipinagkaloob sa kanya ng Pangulong Marcos at ano ang sinasabi ng saligang batas. Pagiging independent ombudsman, yun po yung pangahawakan natin. Kaya kung ikaw, tayo, wala naman tayong kaso, wala tayong problema sa ombudsman, bakit naman ka mangangamba? Bakit ka naman matatakot? Bakit naman kayo magpapanik? Kung wala kayong kamag-anak at wala kayong nilalabag na batas, hindi magiging problema nyo. So in other words, parang yung mga nagpapanik, natatakot, at ayaw kay Rimulya, ombudsman, baka meron kayong problema. Baka may mga kaso kayo. Baka meron kayong pinapaboran at kinakampihang may kaso. Kaya kayo ganon. Hindi naman kayo dapat mamblema kung wala kayong kaso, kung wala kayong kaibigan, kamag-anak o sinusuportahan na walang paglabag sa batas. Ganon lang yon. Ganon lang kasimpleng tanggapin ang mga pangyayari. Di ba? Bigyan natin ng chance si Ombudsman Rimulya, hindi hubirong trabaho yan. Napakaraming trabaho. Ano ba ang trabaho ng ombudsman? Dating ito yung tanod bayan eh. Sila ang hahabol ng lahat ng may mga pang-aabuso o korupsyon. Grafting corruption. Sa kung sino mang opisyal, from barangay chairman hanggang sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ganun po ang kailang trabaho. At sila magpapay ng kaso sa sandigang bayan. Kahit walang complainant, ang ombudsman pwedeng mag-imbestiga. Yan po ang kapangyarihan nila. Okay? May kapangyarihan silang magsuspende ng kahit sinong government official. Maliban sa Pangulo dahil may immunity. Meron din silang kapangyarihang mag-dismiss from service sa mga opisyal base sa kanilang makikitang ebidensya at paglabag sa batas ng kahit sinong opisyal maliban sa Pangulo. Yan po yung authority niyan. Hindi biro yan. 7 taon pa naman niyang maghahawak ng kapangyarihan. Kaya yung may mga kaso, abay alam ninyo mangyayari sa inyo. Magpakagaling kayo para makakita kayo ng ebidensyang mapawala yung kaso niyo. At yung mga wala pang kaso pero posibleng magkaroon dahil umaabuso kayo sa pera ng bayan sa kahit anong posisyon, mag-ingat na kayo. Hindi kayo sasantuhin ito, Sir Mulya. Hindi yan ilalagay ng Pangulo kung walang talino, tapang at prinsipyo. Dahil mahalagang mahalaga ang ombudsman. Isa lang po ang ombudsman.
Ito pa yung isang magandang balita rito. Sabi niya, bago sa kanyang pagsisimula ng panungkulan, re-reviewin niya lahat ng kaso dyan. Kung ano na ang estado. Hindi lang yun. Pati yung mga tauhan dyan, re-reviewin din niya. Kung karapat dapat ba sila manatili o hindi. Kasi ang ombudsman pwede magpalit ng mga tauhan dyan. Pagka tamad, walang ginagawa o iba ang ginagawa, pwede niyang palitan. Yan po yung authority ng ombudsman. Kaya kayo mga taga-ombudsman, nationwide po yan, hindi lang dito sa Manila. Aba, kung tatamad-tamad kayo o kayo kasapakat ng mga nagpuproteksyon sa mga korap, ay may paglalagyan kayo. Dahil hindi siya papayag dyan. Lilinisin niya para hindi tambak ang kaso. Alam niyo dyan sa ombudsman, ipitin mo lang yung kaso, ipailalim mo lang yung folder mo, may korupsyon na. Huwag lang pag-usapan, huwag lang gumawa ng resolution, may pera na dyan. Napakatindi ng korupsyon dyan. Kalimbawa, may kaso ka pwede mong pailalim ang dokumento. Pwede mong ipa-hold na huwag talakayin yung kaso mo. Dyan yan po ang racket dyan. O kaya ipa-dismiss mo kahit na dapat kasuhan. Ganon po ang tao-tao dyan. Kasapakat dyan yung mga may hawak ng kaso at saka yung mismong mga akusado. Yan ang lilinisin sa ombudsman. Maraming korupsyon dyan, akala nyo hindi ko alam. Marami po dyan, napakahigpit dyan. Dito lang po ang opisina yan sa Quezon City. Senator Miriam Santiago Avenue. Yan po yung bagong kalye dito sa may Quezon Avenue. At Senator Miriam Santiago Avenue. Diyan po yung lugar na yan. Malapit lang dito sa EDSA, Quezon City. Napakahirap pumasok dyan. Sarado lagi ang gate dyan. Pag wala kang appointment, hindi ka makapasok dyan. Matindi po security dyan kasi nga ho yan yung naghahabol sa grabing korupsyon, sa mga korap na government official. Talagang marami hong siguro kalaban talaga sila. Kaya mahigpit yan. Pero kaya-kaya ho yan ang Caviteño si Ombudsman Crispin Boying Remulla. Congratulations and good luck. Sana po ang lahat ng mga kaso dyan. Katulad nung ito na yung sinasabi niya, uunahin daw niya ay yung issue tungkol dito sa flood control scam. Okay? Parang mali. Naku, yung mga kasong nakabinbin yan. Yung panahon ni Duterte. Bilyon overpriced tungkol dun sa COVID ng mga panahon yun. At syempre, yung mga kaso ni Vice President Sara Duterte, yan daw ay kanyang uunahin. At yung marami pang mga kaso. Pero actually, kayong mga Duterte supporters, dapat matuwa kayo. Kasi uunahin yan. O di ba, dalawa lang pwedeng mangyari. I-dismiss yung kaso or ituloy ang kaso. Mas maganda yung may resolution sa kaso kaysa sa nakabinbin. Di ba? Yan yung pagkakataon ni Sara Duterte, malinis yung kanyang pangalan kapag tinalakay na ng ombudsman yung kaso. Yan din ang pagkakataon ng mga tao na sangkot at kinasuhan doon sa Parmalee, overpriced doon sa COVID noong panahon yun, pag binigyan na kayo ng pagkakataon. Di ba? Yun. Kaya abangan natin talaga maraming pwedeng mangyari sa Office of the Ombudsman.